Isang mapagpalang gabi sa inyo mga kapatid at muli sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay muling magsama-sama at tayo ay sasamba sa ating Panginoon. Praise the Lord. At sa gawain ito, ating pong luluwalhatiin ang ating Diyos na buhay. Amen. Praise God. So samantalang tayong lahat ay tatayo mga kapatid. Amen. At sa lahat ng mga kasama natin online, magsama-sama tayong pupurihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Tayo po ay magpapasimula sa pamagitan ng isang awitin, I sing praises to your name. Amen. Let us praise the name of the Lord as we sing this song. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sing praises to your name. Yes, Lord, we sing praises to your name. Oh Lord, We praise you, Lord. We magnify your name. Hallelujah. Sige mga kapatid, siya ay ating sasambahin. oh Lord, Pupurihin natin ang ating Panginoon. for your name Yes, Lord. is Hallelujah. great Your name and greatly is greatly to be praised. to be Amen. Hallelujah. I sing praises to your name. I sing praises Yes, Lord to God, we sing your praises to your name, O God. Hallelujah. Oh Lord, praises to your name. For your Name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Tayo manalangin sa Panginoon. Amang Diyos na mapagpala, sa gabing ito ay muli kaming lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Nagpapasalamat po kami sa isang dakilang pagkakataon na ikaw ay aming patuloy na purihin at sambahin ngayong gabi. Pagpalain mo Diyos ang gawain ito at samahan mo kami lahat. Lahat ng kasama namin sa dakong ito at ang lahat ng kasama namin online. We pray God na ang iyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa aming pong mga buhay. Gamitin mo minsan pa ang iyong abang lingkod at pagpalain mo Diyos ang paghahayag na iyong salita sa gabing ito. Mangusap at kumilos ka sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon mga kapatid. At sa mga sandaling ito, tayo po ay magpapatuloy at dadako tayo sa salita ng ating Panginoon. Praise the name of the Lord. Magbabasa po tayo mula po sa aklat ng Psalms 68 verse 19. Babasahin po natin ang salita ng Panginoon at ganito ang ating mababasa. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits, even the God of our salvation. Selah. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa makatuwid bagay ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Selah. Dito po sa Contemporary English Version, ganito ang sinasabi ng Bible. We praise you, Lord God. You treat us with kindness day after day, and you rescue us. Praise the Lord. Another verse na ating babasahin is in the book of Psalms 103 verse 1 to 5. Ganito ang ating mababasa. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies, who satisfieth thy mouth with good things, so that thy youth is renewed like the eagles. Sa wikang Tagalog, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat ng nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Na siyang nagpapatawad ng iyong lahat ng mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng iyong lahat ng mga sakit,
na siyang tumutubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na mga kaawaan, na siyang bumubusog sa iyong bibig ng mabuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nababagong parang agila. Praise the Lord. Pagpalain ng Diyos ang kanyang banal na salita. At nais kong bigyan ng diin, mga kapatid, ang verse 1 and verse 2 ng Psalms 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Forget not all His benefits. Sa mga sandaling ito po yung mensahe na nais ko pong dalhin muli sa inyo. Forget not all His benefits. Praise God. Hallelujah. Huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Purihin ang Panginoon, and you may be seated. Ang ating Diyos, mga kapatid, ay Diyos na mabuti. Amen. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, siya po ay Diyos na laging gumagawa ng kabutihan sa ating mga buhay. Amen. At bagay, praise God, na kailangan po nating alalahanin. Bagay na kailangan nating itanyag, praise God, ang kabutihan ng ating Panginoon. Forget not all His benefits. Marami po ang mga nabubuhay sa mundong ito na kung saan ay hindi nakakasumpong ng tunay na kagalakan sa buhay, hindi nakakaranas, mga kapatid, ng satisfaction sapagkat hindi po nare-realize kung gaano kabuti ang Panginoon. Tayo pong lahat na narito ngayon, praise God, bilang mga mananampalataya, we all know, hallelujah, that our God is good. Ang Diyos ay mabuti sa ating pong mga buhay at huwag nating kalimutan, praise God, ang kanyang mabubuting gawa. Amen. Praise the Lord. Sa ating mga binasang talata, mga kapatid, praise God, ay nabanggit ang mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Una sa lahat, ang sinabi po sa verse 3 ng 103 ng Psalms, who forgiveth all thine iniquities. Praise God. Ang Panginoon ay nagpapatawad. So, dito po ay makikita natin, hallelujah, ang pagpapatawad ng Panginoon. Praise God. Makikita natin dito the benefit of God's forgiveness. Amen. Siya po ay Diyos na nagpapatawad. Tunay nga, mga kapatid, ng ating Diyos, He is the God who forgives. He is the God who pardons. Amen. At ang sabi ng banal na kasulatan, nawalay tayo lahat sa Panginoon, mga kapatid, ngunit ang Panginoon ay Diyos na sadyang nagpapatawad. Isaiah 59 verse 2, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid His face from you that He will not hear. Yung ating mga kasalanan, mga kapatid, ay nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Amen. Kaya lahat tayo ay nakaranas ng pagkawalay sa Diyos dahil sa ating pagkakasala. Ngunit ang Panginoon, mga kapatid, alam niya na ang buhay ng tao na hiwalay sa Kanya ay wala pong kagalakan, walang satisfaction at walang patutunguhan. Kaya ang Panginoon ay nag-aanyaya sa lahat ng mga taong nalayo sa Kanya sa pamagitan ng pagkakasala at lahat naman tayo nagkasala. Mayroon pong napakagandang paanyaya ang Panginoon, praise God, sa lahat ng nalayo sa Kanya. Sa aklat po ng Isaiah chapter 1 verse 18, ganito ang sinasabi ng Bible, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Amen. Ang Panginoon ay nagpapaanyaya sa lahat ng mga makasalanan na bagamat ang sabi ng Panginoon, ang kasalanan ay maging matingkad na kasalanan ng kanyang paanyaya, mga kapatid. Let us reason together. Come now. Lumapit kayo at tayo magkatwiranan. Ang ibig sabihin po, anuman ang sitwasyon natin, anuman ang kalagayan natin, anumang pagkalayo sa Diyos, mga kapatid, dahil sa kasalanan, ang Panginoon ay laging nagbibigay ng open door, open arms, mga kapatid, upang ang makasalanan ay makapanumbalik sa Kanya. Hallelujah! Napakabuti ng ating Panginoon.
At ang kaparaanan ng Diyos upang ang tao, mga kapatid, ay mabigyan ng lunas ang pagkakasala ay mababasa po natin sa salita ng Diyos sa Acts chapter 2 verse 38. Kung ang Diyos ay nag-aanyaya sa mga makasalanan, ano ang gagawin ng makasalanan upang ang kasalanan ay malunasan? At hindi po ito mangyayari, mga kapatid, apart from God's way. Siya lang ang mayroong kaparaanan. Siya lang ang may tamang formula, mga kapatid, kung paano ang tao mapapatawad sa pagkakasala. Kaya ang Diyos ay nag-aanyaya sa mga taong makasalanan upang lumapit sa Kanya. Sa Acts chapter 2 verse 38, dito po ay nangaral si Apostle Peter tungkol po sa kapatawaran ng kasalanan ng tao. At ang sabi ay ganito, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Ito po ay paanyaya na ang tao ay magsisi, mga kapatid, tumanggap ng kapanganakan sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ni Jesucristo at tanggapin ang banal na Espiritu. Ang purpose ng pagsisisi, mga kapatid, at pagtanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesucristo, ang sabi ng talata nating binasa, for the remission of sins. Sa ikapagpapatawad ng kasalanan, wala pong ibang paraan, mga kapatid, na itinuturo at inaalok ang Biblia upang mapatawad ang kasalanan ng mga tao. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Ang benefit ng kapatawaran, mga kapatid, ito pong tinatawag natin na remission of sins or forgiveness na ginagawa ng Panginoon ay nangyayari lamang sa mga taong totoong nagsisi. Amen. Isinuko ang kasalanan sa Panginoon. Kaya nga po, mga kapatid, ang kasalanang hindi pinagsisihan ay hindi magtatamo ng kapatawaran. Mahalaga ang pagsisisi, mga kapatid. Ang Diyos ay nagbibigay ng opportunity sa lahat ng makasalanan na mapatawad. Ngunit ang kanyang hinihingi, mga kapatid, ay repentance. Ang ibig sabihin ng repentance, tayo po ay umaayaw sa kasalanan, tumatalikod tayo sa kasalanan, at tayo ay nanunumbalik sa ating Panginoon. At tinatanggap natin ang bautismo, praise God, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at tinatanggap natin ang kapatawaran ng pagkakasala. Hallelujah. Tinatanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Amen. And another benefit na makita natin sa ating binasa, mga kapatid, ang sabi ng Bible, who healeth all thy diseases, na siyang nagpapagaling sa lahat mong mga karamdaman o mga sakit. Praise God. Kaya sa ating pong paglapit sa Diyos, ang Diyos ay nagbibigay ng benefit, mga kapatid, na kagalingan. Amen. The benefit of healing. Ang Diyos ng kagalingan. Sabi po ng Exodus 15 verse 26, and said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and wilt do that which is right in his sight, and wilt give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Amen. Ang Panginoon ay nagpakilala, He is the Lord who heals. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ay nangako from Old Testament na ang Diyos ay nagpapagaling. At ang ating Diyos, mga kapatid, siya po ay immutable God. Hallelujah. Siya po ay hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Ang dami ng testimony ng nagpapagaling ang Panginoon, mga kapatid. At kahit ngayong gabi, sa ating mga kapatid kaibigan na nakikinig, our God is still the same. He is able and He is willing to heal your sick bodies. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Siya ay Diyos na nagpapagaling, hindi lang sa katawan, mga kapatid, kundi nagpapagaling din siya sa ating mga emotion, sa ating mga spiritual na karamdaman. Sabi ng Bible ay ganito. 147 ng Psalms verse 3, He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Amen. Siya'y nagpapagaling, mga kapatid, ng mga broken-hearted. Amen. So nakakaranas ang tao, sometimes nakakaranas ang tinatawag na brokenness, emotionally broken, spiritually broken.
ang Panginoon, siya pa rin ang nagpapagaling. Maaring wala kang physical na karamdaman. Ngunit alam mo sa loob mo, ikaw ay wounded. Ikaw ay broken. Sa anumang mga kadahilanan, anumang circumstance na nagdala sa iyo sa brokenness, ang Panginoon ay mayroong benefit, mga kapatid, of healing. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Maaring hindi mo kailangan ng physical na kagalingan, ngunit ikaw ay nakakaranas ng brokenness sa iyong puso. Lumapit ka sa Panginoon, hallelujah, sapagkat ang Diyos ay totoong nagpapagaling, mga kapatid. Amen. Glory be to the name of Jesus. And another benefit na mababasa natin, mga kapatid, praise God, sa Psalms 103 verse 4, who redeemeth thy life from destruction. Na siyang tumutubo sa iyong buhay sa pagkapahamak. Purihin ang Diyos sa buhay, mga kapatid. Ang ating Diyos ay manunubos, mga kapatid. Amen. Alam ni Lord na tayo ay mapapahamak kung hindi niya tayo tutubusin. Sa mundong ito, mayroon tayong mga physical na kapahamakan, mayroon tayong mga kapanganiban. Siya pa rin ang siyang nag-iingat at nagliligtas sa atin. At sa spiritual na buhay, mga kapatid, siya ang ating Redeemer. Hallelujah. Siya ang tumutubos sa atin. Ang sabi ng Bible in the book of Psalms 1:7 verse 2, let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of the enemy. Let the redeemed of the Lord say so. Sabihin ang kanyang mga tinubos, amen, na mga tinubos mula sa kamay ng kaaway. Praise God, purihin ang Panginoon. Ang kaaway ay walang magandang ginagawa at gagawin sa buhay ng mga tao, kundi ito'y puksain, ipahamak. Pero ang Panginoon, mga kapatid, let the redeemed of the Lord say so, whom He hath redeemed from the hand of the enemy. Sa pagkakasala, ang tao ay nasa kamay ng kaaway. But by the grace of God, hallelujah, ang ating Panginoon ang siyang manunubos, mga kapatid. At kung paano tayo tinutubos ng Panginoon, 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. For as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by tradition from your fathers. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Hallelujah. Ito yung pagtubos ng Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi daw tayo tinubos ng mga bagay na nasisira na katulad ng pilak at ginto. Hallelujah. Kundi tayo ay tinubos with the precious blood of Christ sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Yan ang pagkatubos sa atin. Amen. Hallelujah. Kaya ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao upang makapaghandog ng dugo na walang sala, mga kapatid. Hallelujah. Ang dugo ng Panginoon Jesucristo. Kaya ang Panginoon ay tinawag siyang Lamb. Amen. Sabi ni John the Baptist nung ini-introduce ang ating Panginoon, behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Amen. Ang ating Panginoon ay kagaya siya ng tupa, mga kapatid, na ibinigay ang dugo upang matubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Amen. He was called the Lamb of God, the Lamb without blemish and spot. Amen. Walang kapintasang tupa, praise God, na inalay ang dugo na walang dungis upang tayong mga nadungisan ng kasalanan ay magkamit ng katubusan. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Isang napakalaking pagpapala, praise God, ang katubusan na binibigay ng ating Panginoon. Glory be to the name of Jesus. And another benefit, mga kapatid, na mabasa natin sa ating talatang binasa, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Amen. Dito ay pinakita natin the benefit of crowns na binibigay ni Lord. He crowns us with loving kindness and tender mercies. Ibig sabihin, tayo ay pinuputungan ng Diyos ng kanyang kagandahang loob at ng kanyang mga kahabagan. Oh, hallelujah, praise the Lord.
Yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Na bagamat tayo lahat ay nagkasala, kung tayo lalapit ng lubusan sa Diyos, ang katubusan ay nakahanda para sa atin. Praise God. And the Lord crowns us with loving kindness and tender mercies. Praise God. Hallelujah. Kung papaanong ang Panginoon ay kinurunahan ng tinik, mga kapatid. Nung tayo ay kanyang lingapin at tubusin, mga kapatid. Anong ginagawa ng Panginoon sa atin? Hindi tinik ang kinukorona ng Panginoon sa atin, but He crowns us with loving kindness and tender mercies. Praise God, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Bible in the book of Psalms 92, mababasa po natin ng ganito, from verse 1 up to verse 4, "It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High, to show forth thy loving kindness in the morning, and thy faithfulness every night. Upon an instrument of 10 strings, and upon the psaltery, upon the harp, with a solemn sound, for thou, Lord, hast made me glad through thy work. I will triumph in the works of thy hands." Praise God. Ito yung pagpapasalamat ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, sa pagtatagumpay na binibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid kong minamahal, hallelujah. Ang Panginoon ay gumagawa ng mabuti at dapat siyang purihin, dapat siyang sambahin, kung papaano siya ay nagbibigay ng benefit, mga kapatid, of loving kindness and tender mercies. Karapat dapat, hallelujah, na siya po ay pasalamatan at purihin natin siya. Why? Because He crowns us with loving kindness and tender mercies. Si King David, mga kapatid, sa Psalms 23, alam natin na itinuring niyang pastol ng kanyang buhay ang Panginoon. But in the last part of that chapter, ay sinabi niya sa verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Hallelujah. Sa buhay na ito, ang sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Amen. Ang Panginoon ang kanyang pastol. At ganun din naman tayo, mga kapatid. Ang pastol, dinadala niya tayo sa sariwang pasture, green pasture. Amen. Pinapatnubayan niya tayo, mga kapatid. And then sa last part, sinabi, mga kapatid, ni David, surely, so there is an assurance. So itong nais kong i-emphasize. There is an assurance, according to verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." All the days of our lives. Amen. When we consider the Lord as our pastor, amen. The Lord is my shepherd. Amen. He's the master shepherd. Yung mga pastor dito sa lupa, yan po ay mga under shepherd ng Panginoon. He is the master shepherd. The shepherd of our soul. Amen. Kapag siya ang nagiging patnubay natin, siyang kumakalinga sa atin, mga kapatid, hallelujah, siya ang nagiging gabay sa ating buhay, praise the Lord, mayroon pong assurance that goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Indeed, God crowns us with goodness and mercy. Amen. Tayo ay pinuputungan ng Panginoon, praise God, ng kanyang kabutihan, loving kindness, and tender mercies. Amen. Goodness and mercy shall follow you, shall follow me all the days of our lives. Hallelujah. Napakagandang assurance po ito, mga kapatid. Ang kahabagan o ang kabutihan at kahabagan ng Diyos, sasamahan tayo. Amen. Bawat gawang mabuti, praise God, ay tatapatan ng Diyos ng mas mabuting bunga. Ngunit kung tayo nakakaranas ng failure, nakakaranas tayo, mga kapatid, ng pagkadapa sa buhay,
there is mercy. Amen. Mayroon pong habag ang Diyos. Goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Naglilingkod ka sa Panginoon, you are determined to serve the Lord, doing good in the name of the Lord. That's good, amen. And you will surely be rewarded, amen. Gagantimpalaan ka ng Panginoon. But when you fail, keep on trusting the Lord because mercy, amen. Ang habag, praise God, hallelujah. Pag nag-fail ka sa goodness, praise the Lord, sasaluhin ka ng mercy ng ating pong Panginoon. Goodness and mercy shall follow us. Amen. This is not a permission, mga kapatid, to fail. Hindi ko ito sinasabi para tayo ay mag-fail, mga kapatid. For sure, pag mahal mo ang Panginoon, lahat ng gagawin mo gusto mo mabuti. Ngunit kung sakaling ikaw ay dumaan sa isang struggle, there is mercy. Amen. May habag ang Panginoon. God crowns us with goodness and mercy. Amen. And another benefit in 103 verse 5, who satisfieth thy mouth with good things, so that the youth is renewed like the eagles. Amen. This is the benefit of satisfaction. Ang Panginoon ay nagbibigay ng satisfaction. Hallelujah. Kasapatan. Hindi siya nagkukulang, mga kapatid. Sabi ng Psalms 34 verse 10, the young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Yun daw, mga kapatid, mga batang leon ay nagkukulang, nagugutom, ngunit ang naghahanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Amen. Praise the Lord. Kaya pala pag inuna natin ang Panginoon, ang pangako ng Biblia, all things shall be added unto us. Kapag ang Diyos ang ating pong inuuna. Hallelujah. Ang Lord ang nagbibigay sa atin, praise God, ng kasapatan sa buhay. Hindi lang sa physical na pangangailangan, kundi higit sa lahat sa ating spiritual satisfaction. In the book of Psalms 107 verse 8 to 9, oh, that men would praise the Lord for His goodness and for His wonderful works to the children of men. For He satisfieth the longing soul and filleth the hungry soul with goodness. Hallelujah. Ang Panginoon pala, mga kapatid, praise God, siya ang nagbibigay ng satisfaction doon sa mga kaluluwang nagugutom. Amen. At pinupuno niya ang kaluluwa ng kanyang kabutihan. Praise the Lord. Kaya ito po ay napakagandang benefit. Sa mundo, ang tao ay naghahanap, mga kapatid, ng satisfaction, naghahanap ng mga bagay na magbibigay ng kasapatan sa buhay ng mga tao. Ngunit maraming mga tao ang tunay na bigo sa kanilang mga hangaring magkaroon ng satisfaction. I tell you, mga kapatid at mga kaibigan, only God is able to satisfy the longing of our soul. Mga bagay sa mundo ay hindi magpapatid ng kauhawa ng tao, ngunit ang mga bagay na nagmumula sa ating pong Panginoon, praise God, hallelujah, siya ang ating kapunuan, siya ang ating kasapatan, siya ang ating satisfaction. Kaibigan, ano ang iyong hanap sa buhay? Ano ang pinagsisikapan mong makamtan? Kaya ako po ito tinatanong sapagkat marami ang mga taong nangarap at nag-aakala na ang kanilang pangarap kapag nakamtan ay may satisfaction na sila. Ngunit nagkamali sila ng akala sapagkat lahat ng kanilang nais marahil nakamtan nila dito sa mundo, ngunit hindi pa rin sila masaya. May hinahanap ang tao, mga kapatid, na hindi pwedeng punuan ng mga bagay ng sanlibutan. Mayroon tayong spiritual emptiness sa ating pong mga puso, sa ating mga kaluluwa na ang Diyos lang ang makakapuno. Kaya nga mapalad ang mga tao na nakakakilala sa ating pong Panginoon sapagkat masusumpungan natin sa Panginoon ang tunay na satisfaction ng ating pong mga buhay.
Hallelujah. Glory be to the name of Jesus. Hindi tayo mapupuno ng anumang mga bagay ng mundo. Hindi tayo magkakaroon ng kasapatan. Maraming kayamanan, maraming salapi, katanyagan mga kapatid, o anumang mga bagay o kapangyarihan man mga kapatid, walang totoong satisfaction. Ngunit kapag tayo ay nasa presensya ng ating Panginoon, hallelujah, mula sa kaibuturan ng ating pong mga puso, anong sabi ng Panginoon mga kapatid? If any man thirst, come unto me and drink. Hallelujah. Ang sino mang nauuhaw, lumapit sa Kanya at uminom. Amen. At ang sabi ng Panginoon, He that believeth in me, as the Scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Yan po ay satisfaction. Yan po mga kapatid ko, ang nagbibigay ng kapunuan. Hindi mo hahanapin mula sa malayo ang iyong kapunuan sa buhay, ang iyong satisfaction. If you have Jesus Christ in your life, ang sabi ng Panginoon, out of your belly shall flow rivers of living water. Amen. And that is the satisfaction, hallelujah, of a longing soul. Glory be to the name of Jesus. And lastly, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng benefit. Psalms 103 verse 5, so that the youth is renewed like the eagles. This is the last part of verse 5. Ang iyong kabataan ay nare-renew na katulad ng agila. Ito po ay nagpapahayag ng strength, mga kapatid. Amen. So benefit, mga kapatid, ng kalakasan. God strengthens us. Hallelujah. Kapag nasa Panginoon tayo, iba ang lakas natin. Amen. Isaiah 40 verse 29, He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength. Nagbibigay siya ng kapangyarihan sa mga mahihina. Amen. Sa mga napapagod na, sa mga nanglulupaypay. Amen. Siya ay nagdadagdag ng kalakasan. At ang sabi ng verse 30, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Kahit daw yung mga kabataan, mga kabinataan, mga kapatid, mapapagod din at manghihina at bumabagsak din. Ngunit ang sabi, mga kapatid, ng verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ang mga naghihintay sa Panginoon, magkakaroon ng panibagong kalakasan, mayroon pong renewal of strength. Kung ikaw ay nanghina at ikaw ay naghihintay, praise God, sa presensya ng Panginoon, mayroon pong papanibago ng lakas. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. Sila'y magpapailang lang na katulad ng mga agila. Sila'y magsisitakbo at sila'y hindi mga papagod. Sila'y maglalakad, mga kapatid, at hindi sila manghihina. Amen. Praise the Lord. Ito po ay nagmumula sa salita ng Panginoon at ito ay mararanasan ang pagpapatibay, pagbibigay ng Diyos ng kalakasan sapagkat sa presensya ng Panginoon, mayroon tayong kalakasan, mga kapatid. Sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, sa Philippians 4:13, siya ay mayroong confidence na sinabi niya ito, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay. And of course, hindi dahil sa kanyang sarili. Sabi niya, sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Mga kapatid, marami ba tayong gustong gawin na naisip natin sa sarili nating lakas, kapos tayo, hindi natin kaya. But there is God who gives us the benefit of strength. Amen. God wants us to be strong. Amen. Nais niyang tayo maging matibay at malakas. At kapag tayo nananalig sa Panginoon, mararanasan natin ang kalakasan at hahantong tayo sa sinabi ni Apostol Pablo, I can do all things. Amen. Through Christ
who gives me strength. Ang Diyos, hallelujah, ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay tunay na napakabuti. Hindi masusukat ang kanyang kabutihan. Hindi masusukat ang kanyang katapatan. Hallelujah. Tayo ay narito sa mundo at bilang mga mananampalataya, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng napakagandang mga benefits, mga kapatid. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Napakagandang bagay na ginawa ng Panginoon. Hallelujah! Na ipinagkaloob pala sa atin, mga kapatid, ang Kanyang banal na kapangyarihan. Amen. Ang lahat ng mga bagay na nauukol sa buhay at sa kabanalan. Ukol sa kabuhayan at kabanalan. Ang Lord, mga kapatid, He has provided everything. Kailan ito nangyari sa atin? Sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin. Amen. Nung makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, amen, binigyan niya tayo ng ganitong mga benefits sa pamagitan ng ating pagkakilala sa Kanya, sa pamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. It's all for His glory. Amen? Na yung Kanyang mga tinawag, mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng Bible, who daily loadeth us with benefits. Araw-araw, niloloadan tayo ni Lord, mga kapatid, ng benefits. Praise God. Daily. Glory to God. Hallelujah. Praise God. And as I close, ang sabi po muli ng Psalms 103 verse 1 and 2, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Huwag natin kalimutan ang lahat ng Kanyang kagandahang loob. Lahat ng benefits na binibigyan ng Lord sa atin. May mga taong nagtatanong, anong mapapala nila kung maglingkod sila sa Diyos? Anong mapapala nila kung mag-aaral sila ng salita ng Diyos at sasamba sa Diyos? Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi sapat ang salita upang sabihin ang maraming benefits na matatanggap natin sa Panginoon. Amen. Kung tayo ay dudulog at lalapit sa Kanya, paglilingkuran natin siya sapagkat siya ay napakabuting Diyos. Amen. Sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, mabuti ang ating Panginoon. Huwag nating kalimutan. Amen. Forget not all His benefits. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Magbulay tayo sa Panginoon. Samantalang tayo ay nagbubulay sa Diyos, awitin po natin, kay buti-buti mo, Panginoon. And let us praise His name as we sing this song. Kay buti-buti ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Napakabuti ng Diyos. Come on, amen. Pasalamatan natin siya sa lahat ng benefits. Hallelujah! Ang sabi ng banal na kasulatan. Amen. Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits. Amen. Hallelujah. Araw-araw. Yes, araw-araw may pangangailangan tayo. Ngunit araw-araw, ang Diyos ay naglo-load ng Kanyang benefit sa ating mga buhay. Kay buti ng Diyos.
lahat ng oras, sa bawat araw. sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. O kay buti mo, Panginoon, kay buti mo. Dakilang Diyos Kay buti mo, Diyos, kay buti mo. at Panginoon. Tunay, Tunay hallelujah. ngang ika'y Wala kang katulad, Panginoon. Tunay na hindi ka nagbabago, Diyos. Hallelujah. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Come on, amen. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. At Panginoon, Tunay ngang ika'y walang katulad. tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Come on, amen. Amen. Pinupuri. Sinasamba. Sige mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. Dakilang Diyos at Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y tunay ka mabuti, wala kang katulad, Panginoon. Mabuti ang Diyos. Ikaw ang Diyos na nagpapatawa. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na manunubos, Panginoon. Ikaw ang Diyos na pinuputungan kami ng iyong kagandahang loob at ng iyong kaawaan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kasapatan, ng satisfaction sa aming mga buhay. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa panahon ng aming mga kahinaan. Tunay kang tapat, Panginoon. Wala kang katulad, O Diyos. Pinupuri ka namin, sinasambahan namin, O God. Mabuti ang Diyos. Hallelujah, praise God. Come on, amen. Patuloy nating namin ang presensya, ang Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Sinasamba kita. Hallelujah. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Hallelujah. As you come to the Lord, amen. Hallelujah. As you love God and as you serve Him faithfully. Amen. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Oh Lord God, we thank you for your goodness and your faithfulness. You are the God who daily loadeth us with benefits. Salamat, Panginoon. Araw-araw nakalaan ang iyong kabutihan upang magbigay sa amin, Lord, ng mga benefits. Samantalang kami ay nagtitiwala, nananalig sa iyong kabutihan at katapatan. Araw-araw sa buhay namin, ibinibigay mo, Panginoon, ang iyong kagandahang loob. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Lord, na kami ay nire-remind mo. Amen. Sa iyong kabutihan at katapatan, Lord. Salamat, Lord, na patuloy naming naaalala ang lahat ng benefits, lahat ng kabutihan mo sa aming buhay.
At sa amin pong pag-alaala sa lahat ng iyong katapatan at kabutihan, kami po'y nananariwa sa kalakasan. Amen. Na nagmumula po sa iyo. Salamat Lord sa mga kapatid namin na nakasama sa gawain ngayong gabi. Pagpalain mo Lord God ang bawat isa. Manariwa sa amin o Lord God ang pananampalataya at ang katotohanan na ikaw ang Diyos na araw-araw ay naglo-load sa amin ng iyong mga benefits. Thank you, Jesus. Binabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Praise the Lord, mga kapatid. Maraming salamat minsan pa sa panahon na inyo pong ipinagkaloob upang samahan kami sa gawain ngayong gabi. Amen. Praise the Lord. At pagpalain tayong lahat sa lahat ng mga narito sa dakong ito at sa lahat ng mga kasama natin online. Ang biyaya ng Panginoon ay patuloy pong kumilos, managana sa ating pong mga buhay. Muli, maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng Panginoong Jesus.